Personal na bumisita ang dalawang pinuno ng Kongreso para alamin ang sitwasyon sa Mindanao ilang araw matapos ang malakas na lindol. Mula sa General Santos City, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, kamusta ang sitwasyon dyan? Jack, alam mo, pagkatapos ng ilang araw na mainit ang panahon dito sa Mindanao, abay kanina lamang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon lamang ito tumila at sakto lamang ito para nang sa gayon maibsan kahit papano ang init ng ulo ng mga residente dito, dulot na rin ng pinsalang naiwan ng malakas na lindol. Ika-4 na araw mula nang hinigi ng magnitude 7.8 na lindol. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa General Santos City. Nagsisimula nang magbukas ang mga negosyo at unti-unti nang nabubuhay ang kapaligirang na balot ng katahimikan. Pero may mga ospital pa rin ang hindi matuluyan dahil sa patuloy na aftershocks. Si Caitlin, namuntikan ng mga anak nang wala sa oras dahil sa lakas ng pagyanig. Naabutan naming nagtitiis sa init ng araw sa labas ng ospital. Takot, umiyak, ganyan. Kasi sakit yung sakit eh. Parang hindi ko na kaya, ganyan. Diniis namin yun kasi yung daanan namin na parang wala na kami madaan. Hindi niya kasama ang kanyang ama na si Jeremy noong mga oras na yon. Kaya sobrang pag-aalala nito sa anak. Oo. Siyempre bilang ama, sobrang takot sa yung na konsensya kasi wala tayo hindi magkasama yung pamilya. Ang iba malayo, ang iba doon sa bahay. Puspusan ang ginagawang clearing at retrieval operations ng LGU habang patuloy na dumadating ang mga tulong para sa mga biktima. Ngayong araw, kapwa mga lider ng dalawang kapulungan ang bumisita sa General Santos City at lalawigan ng Sarangani. Kasama ang ibang kongresista ng naturang mga lugar. Nagsagawa ng inspeksyon si House Speaker Bogie D. III sa mga bahagi ng mga lugar na lubhang napinsala ng lindol. Alam ko ang ating pong mga local government, lalong-lalo ng ating mga barangay officials, gumagawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak na hindi sa kalsado o kung saan man natutulog yung ating mga kababayan. Meron pong mga tamang lugar para pangalagaan yung ating pong mga kababayan. Mga miyembro ng majority bloc naman sa Senado ang kasama ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Win Gatchalian na sina Senator Erwin Tulfo, Mig Subiri at JV Ejercito. Una nang sinabi ng mayorya na ibibigay nila ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. Nakakahinaya pero kailangan tayo kumangon ulit. Pagpatuloy yung ating mga normal na ginagawa at nandito kami para makatulong po sa inyong Nilinaw naman ni Senator Tulfo na hindi nila pa iimbestigahan ang mga napinsalang infrastruktura. Taasan natin yung standard, kagaya sa Japan, di ba? Kahit na anong earthquake, very minor ang damage nila. Nagkita at nagkamayan ang dalawang lider saka nagkaroon ng maikling pag-uusap. Jack, alam mo kung ang majority bloc ng Senado ay nag-pledge o ibinigay ang kanilang 1-month salary, yung congressman naman na 139 na mga congressman ay nag-pledge naman na ibibigay na kapag likom sila ng hindi bababa ng 29.9 million pesos mula sa House of Representatives. Jack? Okay, maraming salamat, Christian Bascones.